Sa Bohol, kung saan tourist attraction ngayon, ang kumpol-kumpol na sardinas. Sa Surigao del Norte naman, laksa-laksang tuna ang nasa kanila lang dalampasigan. Sa videong ito, makikitang nakapalibot ang mga bangka sa pampang habang tila may grasya inaantabayanan. At nung tulong-tulong na nilang iniangat ang lambat, lumutang ang libon-libong mga isda. Isa sa mga naunang nakadiskubre ng pagdagsa ng mga isda, si Ali. Sa 2 dekada niyang pangingisda, ngayon lang daw siya nakakita ng ganito. Buntag pa to mga alas 8 sa buntag. So nakitaan to nga na isda diha nga area, gilagakan og pukot. Daghan mi ato nga pukot nga nagtabang og kuha kay dagko man to nga isda. Ang tinatayang nasa 1,000 kilo ng mga isda na nakuha, iniuwi ng mga mangingisda sa kanilang mga pamilya, habang ang iba, diretso sa palengke para ibenta. Gulat kami dahil marami kasi yung dumating na salindato. Malaking biyaya sa amin kasi ito lang talaga yung hanap buhay namin dito. Kung dati, karaniwang 1,000 pesos lang ang kita ni Ali kada paglayag, nung araw na yon, tiba-tiba siya. Sa kinita niyang 5,000 pesos. Nakapalit magbugas para sa akong pamilya. Bisan ang wala kauban kay so naman dool dito matagaan og isda, so makapalit po sila og bugas. Pero ang videong ito, nung Abril pa pala nakunan. Ang magandang balita, hanggang nitong mga nakaraang araw, sagana pa rin ang kanilang huli. Katunayan, sa dami ng nalambat kamakailan ng mangingisdang si Juni, nabutas ang ilalim ng kanyang bangka. Hinila kasi yung lubid ko sa isda, kaya ano yung ulo, doon dumikit sa bangka ko. Ayon sa mga taga rito, mayaman daw talaga ang kanilang karagatan. Yung galing ng Agusan, opensi na yan. So, possible talaga na marami talaga isda na darating dyan. Yung mga maliliit, sinsundan ng malalaking isda. Kaya mapinsan-minsan, yung may mga instances, may marami isda na napadpad sa baybay. Samantala, sa kabilang barangay naman ng Bunyasan, tumagsa naman ang mga giant pusit. Normal lang daw ang ganito kalalaking mga pusit sa kanilang barangay na umaabot ng hanggang 10 kilo ang bigat kada piraso. Bunutan ng ulo po yan, unang-una. Pagkatapos tatanggalin yung bituka, bago tatanggalin yung palikpik niya, saka nababalatan. Diretso sa palengke ang huli o hindi kaya sa fish buyers. May kumikita ng 10,000, 6,000. Mula sa Karihatag, Malimuno, Surigao del Norte. Maging ang probinsya ng Bohol, dinadagsa rin ng mga isda ngayon na kung tawagin, Sardine Run. Bawal ang mga itong hulihin. Ito ang makapigil hiningang view ng kumpul-kumpol na libo-libong tamban o sardinas na kung tawagin dito, mansi. Para silang makinang na ipo-ipo sa ilalim ng karagatan. Ang isla ng Panglao, ang ikatlong lugar sa buong Pilipinas na may Sardine Run, sunod sa Moalboal sa Cebu at sa Zamboanga. Dito sa kilalang diving site sa barangay Tangnan, ang Napaling Point, alas 6 pa lang ng umaga. Ang School of Fish na ito, tila pumapasok na para sa kanilang formation. Naghihiwa-hiwalay kapag nilapitan, pero makalipas lang ang ilang sandali, pahabalik ulit sa kanilang formation. Nagpo-form sila ulit para mas maging malakas o iwas sa mga other predators. Ang underwater show na ito tumatagal hanggang alas 5 ng hapon. Pagkalusong pa lang, sasalubong ng mga tamban na matatagpuan na sa lalim na 4 hanggang 40 metro lang. It's like swimming through a giant wall of fish, and everywhere you look, there's just so many sardines. Nindot kaayo ang Panglao. Taong 2016 daw ito nadiskubre ng Dive Tabay, grupo ng free divers sa Panglao. Palagi kami nagsiswimming dito and na-notice na lang namin yung biglang pagdami ng sardines dito sa Napaling.
Seasonal lang ang tamban dito sa Napaling mula Agosto hanggang Disyembre. Isa sa mga possibilities kung bakit nandyan yung mga sardines is yung food availability. Isa ding posibilidad is yung naghahanap sila ng shelter. Mula nga raw nung napabalita ang Sardine Run sa kanilang lugar, dinumog na sila ng mga turista. Ang dapat nga raw sana'y maikli lang na bakasyon ng Russian tourist na si Andre sa Panglao. Umabot na ng 2 buwan dahil nahumaling siya ng husto sa Sardine Run. I won't stay here long time, maybe 1 year, maybe 2 years, and my life is changed. Hello, my friend. Hello, my friend. Kailangan po nating i-prepare natin yung destination for tourism purpose. Kailangan natin is proper facilities para po makater lahat yung needs ng hindi lang po sa mga customers natin, pati na rin yung attraction itself. Sa mga panayang hugot dyan at nagmumukmok dahil sa kani-kanilang mga love life, baka ito na raw ang sign. There are mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.